6:00 ng umaga, noong Enero 1994, sa dalampasigan ng Baler, Aurora, 3 babae ang naglaho na parang bula. Isang araw kung kailan dagsaan ng mga tao sa mga baybayin sa silangan upang masilayan ang unang pagsikat ng araw. Musika. Sa gitna ng maraming tao, 3 babaeng nasa edad 50 ang biglang nawala. Walang sino man ang nakapansin sa kanilang pagkawala. Ang 3 babae ay magkakaibigan mula pa noong high school. Mahigit 30 taon na silang graduate. Pero nananatiling matibay ang kanilang samahan. Bawat bagong taon, sama-sama silang naglalakbay patungong Baler. Naging tradisyon na nila ang panunood ng pagsikat ng araw. Noong hapon ng Disyembre 31, 1993, sumakay ang 3 sa isang bus patungong Baler. Galing sila sa kani-kanilang tahanan at nagkita-kita sa Cubao Bus Terminal. Nag-check-in sila sa isang maliit na pension house malapit sa Sabang Beach. Pagkatapos kumain ng hapunan, bumalik sila sa kanilang tinutuluyan. Kinaumagahan, madaling araw, lumabas sila para manood ng sunrise. Ngunit hindi na sila kailanman nakabalik. Nag-report ang kanilang mga pamilya noong hapon ng Enero 2 dahil hindi na sila makontak. Agad na nagsagawa ng paghahanap ang mga pulis. Ayon sa may-ari ng pension house, umalis ang 3 bandang 5:00 ng madaling araw. Tiyak daw na patungo sila sa dalampasigan. Hinalughog ng search team ang buong paligid ng Baler, ngunit wala silang natagpuan. Musika, walang tsinelas, walang bag, kahit isang bakas ng paa ay walang nakita, para silang naglaho sa hangin. Panahon iyon na hindi pa uso ang mga CCTV, wala ring kamera sa bus terminal. Mahirap ding maghanap ng testigo. Sa unang araw ng taon, libu-libong tao ang nasa dalampasigan. Sa gitna ng damdong, walang sino man ang nakaalala sa 3 babaeng nasa katanghaliang gulang. Musika. Mabilis na naging isang malaking palaisipan ang kaso. Ang 3 babae ay may musika, kani-kaniyang pamilya, may mga asawa at anak sila. Mga ordinaryong may bahay lamang sila. Wala silang kaaway at wala ring utang. Musika. Walang anumang dahilan para sila ay maglaho. Ang kanilang mga pangalan ay sina Elena Santos, Musika Rosario Rosie David, at Corazon Cora Reyes. Si Elena Santos ay 52 taong gulang. Nakatira siya sa Quezon City. Na ilang oras ang biyahe mula sa Baler. May asawa siya at 2 anak na babae. Masayahin daw at palakaibigan si Elena. Siya raw ang laging nag-oorganisa ng kanilang high school reunions. Si Rosario David naman ay 52 taong gulang. Musika. Mula siya sa Bulacan at may maliit na karinderya. Tahimik at mahinahon daw ang kanyang personalidad. Pero kapag kasama ang malalapit na kaibigan, palangiti raw ito. Si Corazon Reyes ay 50 taong gulang, ang pinakabata sa 3. Mula siya sa Pampanga at kasama niyang nagpapatakbo ng isang maliit na kainan ang kanyang asawa. Masinop at laging planado ang lahat sa kanya. Ang mga plano sa biyahe ay musika. Laging si Cora ang gumagawa. Magkakaibigan na ang 3 mula pa noong high school. Nagpatuloy ang kanilang pagkakaibigan kahit pagkatapos ng graduation, kahit nag-asawa at nagkaanak na, madalas pa rin silang magkita. 4 na beses sa isang taon. Siguradong nagkikita-kita sila. Sa lahat ng iyon, espesyal ang kanilang biyahe para sa bagong taon. Nagsimula ito bilang tradisyon noong 1987. Taon-taon, hindi sila pumapalya sa pagbisita sa Baler. Lagi silang sa iisang pension house tumutuloy at sa iisang restaurant kumakain ng hapunan. Kilalang-kilala na ng may-ari ng pension house ang 3. Mga suki na niya ang mga ito. Lagi raw silang masaya at nagtatawanan. Ganoon din daw noong araw na iyon. Pagbalik nila mula sa hapunan, masaya silang bumati.
Ayon sa may-ari, bumalik ang tatlo sa kanilang kwarto bandang 11:00 ng gabi. Walang kakaiba. Nakita raw niya silang umalis kinabukasan ng 5:00 ng madaling araw. Kailangan naming umalis bago sumikat ang araw. Sabi raw nila, laging ganoon. Nagpaalam sila. At iyon na pala ang huli. Sinundan ng mga pulis musika ang mga pinuntahan ng tatlo. Disyembre 31, 4:00 ng hapon, nagkita sila sa Cubao. Sumakay sila ng bus papuntang Baler. Nag-check-in sa pension house. 6:00 ng gabi, nagpunta sila sa kalapit na kainan. Naaalala rin sila ng may-ari ng kainan. Suki rin niya sila. Taon-taon, pareho ang kanilang order. Noong gabing iyon, umorder sila ng inihaw na isda. Uminom sila ng isang bote ng beer bago umalis. Mukha raw silang masaya tulad ng dati, bandang 8:00 ng gabi. Natapos silang kumain at bumalik sa kanilang tinutuluyan. Pagkatapos noon, wala nang nakakaalam sa kanilang ginawa. Kinumpirma na umalis sila ng pension house ng 5:00 ng madaling araw. Musika. Ngunit pagkatapos noon, wala nang nakakita sa kanila. Masusing hinanap ng investigation team ang buong paligid ng dalampasigan. Pinaghihinalaan nilang baka nalunod sila sa dagat. Ngunit walang natagpo ang bangkay. Kung tinangay sila ng alon, dapat ay may naiwang bakas, musika, kahit saan, ngunit wala. Tiningnan din ang posibilidad na may krimeng nangyari. Ngunit hindi malinaw ang motibo. Ordinaryo ang pamumuhay ng tatlo. Malinis ang kanilang pinansyal na talaan at wala silang kaaway. Ang kaso ay unti-unting naging isang misteryo. Nawala na rin ang interes ng media. Walang bagong ebidensya ang lumabas. Ang mga pamilya na lang nila ang araw-araw na pumupunta sa istasyon ng pulis. Ngunit walang pag-usad sa investigasyon. Natapos ang 1994, dumating ang 1995, hindi pa rin bumabalik ang tatlo. Habang lumilipas ang panahon, nawawala na rin ang pag-asa. Unti-unti nang sumusuko ang mga pamilya. Lumipas ang 8 taon. Noong tagsibol ng 2002, sa isang hindi inaasahang lugar, lumitaw ang unang piraso ng katotohanan. Isang babae ang pumunta sa istasyon ng pulis. Nanginginig ang kanyang boses ng magsalita. Gusto ko pong magtapat. Gusto kong sabihin kung ano ang nangyari noong gabing iyon. Ang babae ay isa ring kabatch nila sa high school. Bago natin simulan ang kwento ngayong araw, sandali lang po. Kung pipindutin ninyo ang subscribe at like, malaking tulong po ito sa paghahatid namin ng mga kwento. At pakisulat din po sa comments kung taga saan po kayo nakikinig. Babatiin ko po kayo isa-isa. 2:00 ng hapon, Enero 2, 1994, unang pumasok ang report sa Quezon City Police District. Ang asawa ni Elena Santos ang tumawag. Nanginginig ang kanyang boses. Hindi ko po makontak ang asawa ko mula pa kahapon. Pumunta siyang Baler para manood ng sunrise pero hindi na sumasagot sa tawag. Noong una, hindi ito gaanong pinansin ng mga pulis. Inisip nilang baka abala lang. Dahil bagong taon, ngunit makalipas ang 1 oras, may report ding pumasok mula sa Bulacan. Pamilya naman ni Rosario David. At pagkalipas ng 1 pang oras, isang report mula sa Pampanga ang natanggap. 3 magkakahiwalay na report, ngunit iisa ang laman. Biyahe sa Baler, hindi makontak, hindi umuuwi. Noon lang, napagtanto ng mga pulis ang kabigatan ng sitwasyon. Noong madaling araw ng Enero 3, isang Special Investigation Task Group ang binuo sa Baler Police Station. Ang pinuno ay si Kapitan Victor De Leon. 20 taon na siyang veterano sa serbisyo. Ngunit ito ang unang pagkakataon na nakahawak siya ng ganitong kaso. Hindi pangkaraniwan na 3 tao ang sabay-sabay na maglaho. Tingnan muna natin ang tinuluyan nila. Nagtungo ang team sa pension house. Medyo malayo ito sa sentro ng bayan.
isang luma, dalawang palapag na gusali. Si Mang Ben, ang may-ari, ay nasa 60s na. Mahigit 30 taon na raw niyang pinapatakbo ang lugar. Mga suki ko yon. Ikapitong beses na nilang bumisita. Laging yung kwarto sa dulo ng second floor ang kinukuha nila. Tiningnan ng team ang kwarto. Isang maliit na silid na may 3 kama. Ang mga gamit nila ay nandoon pa. 3 bag, mga damit, toiletries, lahat ay nasa ayos. May isang kakaibang bagay. Ang mahahalagang gamit ay naroon din. Wallet, ID, cash, lahat ay naiwan sa kwarto. Kung planado ang pagkawala, dapat ay dinala nila ang mga ito. Pero wala silang kinuha. May dala po ba silang kahit ano noong umalis sila ng madaling araw? Tanong ni Kapitan De Leon. Wala po. Walang-wala silang dala. Ni Bag. Wala. Siguro dahil manonood lang ng sunrise, simple lang ang ayos nila. Pumasok ang forensics team. Sinuri nila ang bawat sulok ng kwarto. Doorknob, bintana, bed frame, lahat ay masusing tiningnan. Ngunit bukod sa fingerprints ng 3, wala silang ibang nakita. Nagsagawa rin sila ng bloodstain test. Nag-spray sila ng luminol solution sa buong kwarto. Negatibo ang resulta. Walang anumang bakas ng dugo. Walang kakaiba sa kwarto. Kapitan, ulat ng hepe ng forensics. Hinalughog ng team ang paligid ng pension house. Nagtanong-tanong sila sa mga kalapit na tindahan kung may nakakita, ngunit walang nakaalala sa 3. Unang araw ng taon kaya tahimik ang kalsada. Karamihan ng mga tindahan ay sarado. Mahirap humanap ng testigo. Sunod, nagtungo ang team sa Sabang Beach. Malawak ang dalampasigan. Sikat itong lugar para sa panonood ng sunrise. Laging maraming tao rito. Ngunit ngayon, wala ni isang tao. Saan kaya sila nagpunta sa ganito kalawak na lugar? Bulong ng isang investigador. Nagsimula ang paghahanap sa dalampasigan. Ginamit na rin ang mga K-9 dogs. Sinuyod nila ang buhanginan, ang mga siwang sa bato, ilalim ng mga bangka, pati na ang kalapit na burol ay kanilang ginalugad. Walang natagpuan. Kahit bakas ng paa ay wala. Dahil maraming taong nagpunta doon simula bisperas ng bagong taon, puno ng iba't ibang bakas ang buhanginan. Imposibleng matukoy kung alin ang sa 3. Baka nalunod sila? Tanong ng isang investigador. Posible! Sagot ni Kapitan De Leon, ngunit umiling siya. Imposibleng malunod silang 3 ng sabay-sabay. Kung may isa mang nahulog, hihingi ng tulong ang 2. Dapat may naiwang sapatos o damit man lang. Pero wala. Humiling sila ng tulong sa Coast Guard. Baka sakaling may lumutang na bangkay. Nagpadala ng mga bangka para maghanap sa baybayin. 3 araw na nagpatuloy ang paghahanap. Ngunit wala silang nakuha. Nagbago ng direksyon ng investigasyon. Hindi natin maaaring isantabi ang posibilidad ng krimen, sabi ni Kapitan De Leon sa isang pulong. Ang sabay-sabay na pagkawala ng 3 ay maaaring hindi aksidente. Baka may kumuha sa kanila ng planado. Ngunit hindi malinaw ang motibo. Mga ordinaryong may bahay. Ang 3. Imposibleng may kaaway sila. Sinuri rin ang kanilang pinansyal na sitwasyon, ngunit walang problema. Isa-isa nilang in-interview ang mga pamilya. Ang asawa ni Elena Santos ay 55 taong gulang. May maliit itong construction firm. Ang 2 anak nila ay 28 at 25 na. Madalas talagang lumabas ang asawa ko, kasama ang mga kaibigan niya, lalo na sina Rosie at Cora, talagang malapit sila. Taon-taon? Tuwing ganitong panahon, pumupunta sila ng baler. Malungkot ang boses ng asawa. May kakaiba po bang nangyari kamakailan? May nakaaway ba siya o problema sa pera? Wala po. Talagang wala. Normal lang ang lahat. Masaya pa nga siya noong umalis ng bahay. Ganoon din ang sinabi ng asawa ni Rosie. Pati ang asawa ni Cora. Payapa raw ang kanilang mga pamilya. Ngunit may isang kakaibang bagay
nang suriin ng team ang phone records ng tatlo. Noong Disyembre 31, bago sila mawala, maraming tawag silang ginawa at natanggap. Karamihan ay sa pamilya at ibang kaibigan. Ngunit pagdating ng alas 11 ng gabi, biglang natigil lahat ng tawag. Ibig sabihin, hindi na sila tumawag pagdating sa pension house, sabi ng isang investigador. Hindi. Base sa cell site records, naka-on pa ang mga cellphone nila hanggang alas 5 ng madaling araw. Nakasagap pa ng signal sa loob ng baler, paliwanag ng isang tech expert. Tapos, bandang 5:10 a.m., sabay-sabay na nawala ang signal ng tatlong cellphone. Kakaiba, maaaring pinatay, naubusan ng baterya, o sinira ang mga telepono. Iniwan kaya nila sa dalampasigan? Posible, pero wala rin ang mga cellphone sa kwarto nila sa pension house. Hinalughog namin ang mga bag, pero wala. Tinantiya ng team ang huling lokasyon ng tatlo base sa cell site. Nasa isang lugar ito sa pagitan ng pension house at ng dalampasigan. Hindi matukoy ang eksaktong lokasyon. Muling hinanap ang daan patungong dalampasigan. Mga kalapit na burol, bakanteng lote, mga abandonadong gusali, lahat ay sinuyod. Baka sakaling may nahulog na cellphone. Ngunit, wala pa ring nakita. Samantala, habang pinagsasama-sama ang mga testimonya ng pamilya, isang interesanteng impormasyon ang lumabas. Hindi lang pala panonood ng sunrise ang pakay ng tatlo. May iba pa raw silang sadya. Sabi ng misis ko, may espesyal daw silang pag-uusapan ngayon, sabi ng asawa ni Cora. Anong pag-uusapan? Hindi ko alam ang detalye. Basta may mahalaga raw silang pag-uusapan. Kailangan daw nilang tatlo na mag-usap. Naging alerto si Kapitan De Leon. Kailan po niya sinabi yan? 2 araw bago sila umalis. Siguro Disyembre 29. Tinanong din ng team ang ibang pamilya. Ganoon din ang narinig ng asawa ni Elena. Hindi direktang sinabi ni Rosie sa asawa niya, pero narinig daw ng anak nila. Narinig ko si Mama na may kausap sa telepono. Si Tita Cora yung kausap niya. Ano ang sinabi niya? Hindi ko narinig lahat, pero sabi niya, kailangan daw nilang gumawa ng isang mahalagang desisyon. Isang bagay na kailangan nilang pag-usapan. Dito nag-focus ang team. Baka may kinalaman ang mahalagang desisyon na ito sa kanilang pagkawala. Baka problema sa pera, suhestiyo ng isang investigador. Baka may pinasok silang investment o negosyo. Sinuri ng team ang lahat ng financial records ng tatlo. Bank accounts, credit card statements, loan records, lahat ay hinalungkat. May natuklasang kakaiba. Sabay-sabay silang nag-withdraw ng malaking halaga. Noong kalagitnaan ng Nobyembre 1993, bawat isa sa kanila ay nag-withdraw ng IN 20,000 cash. Isang kabuuang 560,000. Para saan kaya ang perang ito? Mukhang may ginawa silang magkakasama. Tinanong nila ang mga pamilya, ngunit walang nakakaalam. Hindi sinabi ng tatlo sa kanilang mga asawa. Baka sa paluwagan nila, hula ng isang investigador. Madalas naman sa mga babae yan. Baka, yun ang pera. Hinanap nila ang mga kabatch nila sa high school. Tinanong kung mayroon silang paluwagan. Pagkalipas ng ilang araw, isang kabatch ang tumawag. Oo, may paluwagan kami. Maliit na grupo lang, 5 kami. Ang pangalan ng kabatch na iyon ay si Luz Viminda Luz Garcia, nasa Singtitis na rin. Sino-sino kayo? Ako, si Elena, si Rosie, si Cora, at isa pa. Sa 5 miyembro, 3 ang nawawala. Ang natira ay si Luz at isa pa. Sino yung isa pa? Si Marites, Tess Fernandez. Nakatira sa Maynila ngayon. Agad na tinawagan ng team si Marites, ngunit hindi siya sumasagot. Ilang beses sinubukan, pero walang sumasagot. Kailangan nating puntahan sa Maynila, desisyon ni Kapitan De Leon. Makalipas ang 2 araw, 2 investigador ang bumiyahe papuntang Maynila.
Nahanap nila ang address ni Marites, isang apartment sa 10th floor. Nag-doorbell sila, pero walang sumasagot. Ilang beses pa nilang sinubukan, pero wala. Mukhang wala siya sa bahay. Nagtanong sila sa guard. Si Aling Marites po? Umalis po siya ilang araw na hindi pa bumabalik. Kailan po siya umalis? Hindi ko po sigurado, pero bandang unang linggo ng Enero, eksakto pagkatapos ng insidente. Kinontak ng team ang pamilya ni Marites. Ang asawa niya ang sumagot. Nasa probinsya po ang asawa ko. Nasa Bicol. May sakit po ang nanay niya, kaya inaalagaan niya. Nakokontak niyo po ba siya? Tumatawag naman po paminsan-minsan. Bakit po? Ipinaliwanag ng team ang tungkol sa kaso. Mukhang nagulat ang asawa ni Marites. Pakisabi po sa asawa ninyo, may itatanong kami. Pakitawagan kami agad. Ngunit hindi tumawag si Marites. Kakaiba. 3 matalik na kaibigan niya ang nawawala. Pero hindi man lang siya kumontak. Suspek ang kanyang kilos. Kailangan nating personal na makausap si Marites. Utos ni Kapitan De Leon. Nakuha nila ang address ng probinsya at muling bumiyahe ang mga investigador sa Albay iyon. 5 oras na biyahe mula Maynila. Kinabukasan ng hapon, dumating sila sa bahay ng nanay ni Marites. Isang maliit na bungalow. Kumatok sila. Maya-maya, bumukas ang pinto. Isang babaeng nasa katanghaliang gulang ang lumabas. Si Marites, ano pong kailangan nila? Pulis po. May itatanong lang kami tungkol sa kaso ng pagkawala sa baler. Nanigas ang mukha ni Marites. Nag-alinlangan siya sandali, tapos tumango. Tuloy po kayo. Pumasok sila sa sala. Umupo ang mga investigador. Nabalitaan po namin na malapit kayo kina Elena Santos, Rosario David, at Corazon Reyes. Opo, mga kabatch ko po sila. Alam niyo po ba na nawawala sila? Opo, nabalitaan ko. Bakit po hindi kayo kumontak? Hinahanap po kayo ng pulis. Sandaling kinagat ni Marites ang kanyang labi. Kasi po kritikal ang lagay ng nanay ko. Wala po akong ibang inisip. Wala po akong panahon tumawag. Pero nawawala ang mga kaibigan niyo. Hindi po ba parang ang lamig niyo naman? Hindi sumagot si Marites. Nakayuko lang siya. Ipinagpatuloy ng investigador ang tanong. Nabalitaan po namin na may paluwagan kayo. 5 miyembro. Opo, meron po. May kakaiba po bang nangyari sa paluwagan niyo kamakailan? Problema sa pera, ganoon? Umiling si Marites. Wala po. Noong Nobyembre. Nag-withdraw kayo ng TIG. Dollar. 20,000. Pera po ba yon sa paluwagan? Opo. Pera po namin yon. Saan niyo po ginamit ang pera? Nag-alinlangan si Marites. Mukhang may itinatago. Ginamit ko lang po sa personal na gastusin. Hindi na nanggulit ang mga investigador. Nagbato sila ng ibang tanong. Sabi po ng mga pamilya nila, may mahalaga raw na pag-uusapan ang 3 bago sila pumunta ng baler. Tungkol daw sa isang malaking desisyon. Nanlaki ang mga mata ni Marites. Hindi ko po alam yan. Wala po silang sinasabi sa akin. Sigurado po kayo? Miyembro kayo ng paluwagan. Imposibleng hindi nyo alam. Hindi ko po talaga alam. Wala po silang sinabi sa akin. Ayaw nang magsalita ni Marites. Tumayo na lang ang mga investigador. Kung may maalala po kayo, pakitawagan kami. Iniabot nila ang calling card at umalis. Sa sasakyan pabalik, nag-usap ang mga investigador. May itinatago yon. Ganoon din ang pakiramdam ko. Kakaiba ang reaksyon niya noong tinanong natin tungkol sa pera. Kailangan nating imbestigahan pa si Marites. Ngunit walang konkretong ebidensya laban sa kanya. Hinala lang. Bumalik sa simula ang investigasyon. Pebrero na ng 1994. Mahigit 1 buwan na silang nawawala. Wala pa ring balita. Ginamit ng team ang lahat ng posibleng paraan. Hinalughog nila ang mga ospital at shelter sa buong bansa. Baka sakaling nawalan sila ng alaala at palaboy-laboy. Ngunit walang resulta. Nagpakalat sila ng mga wanted poster, mga litrato ng 3
at kanilang deskripsyon. Idinikit sa mga istasyon ng pulis, barangay hall, bus terminal, may ilang tumawag, pero karamihan ay maling akala o prank call, walang matinong lead. Binalita rin ito sa media, araw-araw, sa diaryo at TV, ngunit walang bagong impormasyon. Paulit-ulit lang ang balita habang lumilipas ang panahon, nawala na rin ang interes ng publiko. Hindi sumuko ang mga pamilya, araw-araw silang nasa istasyon ng pulis. May bago na po bang balita? Ngunit walang masabi ang mga pulis. Ginagawa po namin ang lahat. Maghintay lang po tayo. Iyon lang ang kayang sabihin ni Kapitan De Leon. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi na malulutas ang kaso. Pagsapit ng Marso, nabawasan ang team. Wala nang sapat na tauhan, dumarami ang ibang kaso. Si Kapitan De Leon na lang ang naiwang humahawak sa kaso. Patuloy pa rin siyang nag-iimbestiga sa kanyang libreng oras. Ngunit walang pag-usad, dumating ang tag-araw. Pagod na ang mga pamilya. May hangganan din ang paghihintay. Kailangan ng maghanap buhay ng mga asawa at ang mga anak ay kailangang mag-aral at magtrabaho. Kailangan na po ba naming sumuko? Tanong ng asawa ni Elena kay Kapitan De Leon. Wag pa po. Wag po tayong mawalan ng pag-asa. Ngunit kahit si Kapitan De Leon ay hindi na sigurado, sumapit ang 1995. Isang taon na silang nawawala. Wala pa ring balita. Opisyal na naging cold case ang kaso. Wala nang aktibong investigasyon, magpapatuloy lang kung may bagong lead. Nalipat ng ibang departamento si Kapitan De Leon, ngunit hindi niya makalimutan ang kaso. Lagi niyang binubuklat ang mga file. May nakaligtaan ako, lagi niyang binubulong. Lalo na si Marites. Hindi maalis sa isip niya ang kilos nito, ngunit walang ebidensya. Puro hinala lang. Lumipas ang panahon. 1996, 1997, 1998. Unti-unting bumabalik sa normal ang mga pamilya. Kailangan nilang mabuhay dala ang pighati. Hindi nag-asawang muli ang asawa ni Elena. Umaasa pa rin siyang babalik ang asawa niya. Nag-asawa na ang mga anak niya at may sarili ng pamilya. Isinara ng asawa ni Rosie ang karinderya. Hindi niya kayang patakbuhin nang wala ang asawa niya. Nagtrabaho siya sa isang maliit na kainan para mabuhay. Isinara rin ng asawa ni Cora ang kanilang kainan. Hindi niya kinaya mag-isa. Naghanap siya ng ibang trabaho. Lahat ng tatlong pamilya ay may malalim na sugat. Lumipas ang 1999, 2000, 2001. Halos nakalimutan na ng mga tao ang kaso. Paminsan-minsan na lang itong naife-feature sa mga crime show, ngunit may isang taong hindi nakakalimot. Isang araw, noong Abril 2002, isang babae ang pumunta sa Baler Police Station. Mukhang nasa late 40s. Gusto ko pong makausap ang humawak sa 1994 disappearance case. Tinanong siya ng desk officer. Anong kaso po, ma'am? Yung Baler Sunrise disappearance. Yung tatlong babaeng nawala. Hinalungkat ng pulis ang mga record. Matagal na ang kaso kaya nahirapan siyang hanapin. Ah, eto po. Wala na po itong kasalukuyang humahawak. Naging cold case na po ito. Yung investigador po noon, wala na po ba? Si Kapitan De Leon po, nandito pa. Pero nasa ibang team na siya ngayon. Pwede ko po ba siyang makausap? Kailangan ko po siyang makausap. Nanginginig ang boses ng babae. Tinawagan ng pulis si Kapitan De Leon, na ngayon ay major na. Makalipas ang 10 minuto, bumaba si Major De Leon. Hinahanap niyo raw po ako? Opo, may alam po ako tungkol sa 1994 disappearance case. Nagbago ang tingin ni Major De Leon. Sa ibang lugar tayo mag-usap. Pumunta sila sa interrogation room. Isinara ang pinto at umupo sila nang magkaharap. Ano po ang pangalan niyo? Luz Viminda Garcia po. Kabatch ko po yung tatlong nawawala. Agad na naalala ni Major De Leon. Isa sa mga miyembro ng paluwagan. Ah, kayo po yung na-interview namin noon. Ano po ang sadya niyo?
Nag-alinlangan si Luz Biminda. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Gusto ko pong magtapat. Gusto kong sabihin kung ano ang nangyari noong gabing iyon. Kumabog ang dibdib ni Major De Leon. Alam niyo pala? Hindi po. Wala po ako doon noong gabing yon. Pero narinig ko po kay Marites. Anong sinabi ni Marites? Huminga ng malalim si Luz Biminda. Aksidente raw po. Nag-away daw sila sa dalampasigan. At naputol ang kanyang boses. At ano? Nalunod daw po silang tatlo. Sinubukan daw silang sagipin ni Marites, pero hindi na niya kinaya. Kinuha ni Major De Leon ang kanyang panulat. Bakit ngayon niyo lang po sinasabi ito? 8 taon na ang nakalipas. Sorry po. Natakot po ako. Sinabi ni Marites na huwag kong sasabihin. May kasalanan din daw siya. Baka makulong siya. Bakit po kayo nagsasalita ngayon? Tumulo ang luha ni Luz Biminda. Hindi ko na po kaya. Gabi-gabi silang napapanaginipan ko. Sinasabi nilang galit sila sa akin. Kailangan na pong malaman ang katotohanan. Agad na binuksan ni Major De Leon ang tape recorder. Mula po sa simula, pakikuwento lahat kung ano ang sinabi ni Marites. Kailan niya sinabi? Lahat. Nagsimulang magkuwento si Luz Biminda. At pagkatapos ng 8 taon, ang unang piraso ng katotohanan ay nagsimulang mabunyag. Ano nga ba ang nangyari sa dalampasigan noong gabing iyon? Ang sikretong itinago ng 8 taon ay sumabog na. Ang pagtatapat ng isang kaibigan, ang awayan, ang dagat. Totoo bang alam lahat ni Marites? O nagsisinungaling si Luz Biminda? Sa susunod na bahagi, pupuntahan ng mga pulis si Marites. Anong salita ang lalabas sa kanyang bibig? Ano ang katotohanan? Sabay-sabay nating alamin. Ang testimonya ni Luz Biminda ay nakakagulat. Tumawag po si Marites. Enero 5, 1994 po iyon. Nanginginig ang boses niya. Malinaw na naaalala ni Luz Biminda ang araw na iyon. Tinanong ko kung anong problema. Sabi niya may malaking nangyari. Na aksidente daw po. Yung 3. Anong aksidente? Hindi po niya dinetalye. Basta nalunod daw po sa dagat. Wala na raw siyang nagawa. Sinubukan daw niyang sagipin, pero huli na. Tanong ni Major De Leon. Ibig sabihin, nasa baler din si Marites noong gabing iyon? Opo. Mukhang ganoon po. Paano niya malalaman kung hindi? Bakit hindi siya nag-report sa pulis? Yumuko si Luz Biminda. Pinakiusapan po ako ni Marites na huwag sabihin kahit kanino. May pananagutan din daw siya. Baka makulong siya. Nagmakaawa po siya na ilihim ko. Kaya nanahimik ka na lang? Sorry po. Sobrang takot ko po. Baka madamay pa ako. Naramdaman ni Major De Leon ang galit. 8 taong itinago ang katotohanan. Ngunit kailangan niyang maging kalmado para makuha ang buong testimonya. Nakipag-ugnayan pa po ba kayo kay Marites pagkatapos noon? Ilang beses po kaming nagkausap. Laging balisa si Marites. Madalas siyang tumawag para siguraduhing hindi ako nagsusumbong sa pulis. Kailan ang huli ninyong pag-uusap? Last year po, bandang Taglagas. Pinagsabihan niya ulit ako na manahimik. Bakit po kayo nagbago ng isip ngayon? Pinunasan ni Luz Biminda ang kanyang luha. Hindi na po kaya ng konsensya ko. Naaawa po ako sa mga pamilya nila. Karapatan po nilang malaman ang totoo. Maingat na isinulat ni Major De Leon ang lahat. Ano po eksakto ang sinabi ni Marites? Lahat ng naaalala nyo. Inalala ni Luz Biminda. Nag-away daw po sila dahil sa pera. Yung sa paluwagan po. Yung pera sa paluwagan? Opo, yung perang pinagsama-saman namin. Tig, doang 200 kami, kaya 100,000 lahat. Saan nyo gagamitin ang pera? Dapat po magtatayo kami ng maliit na negosyo. Isang ukay-ukay store. Pero ginamit daw po ni Marites ang pera. Tumiim ang tingin ni Major De Leon. Ginamit ng walang paalam? Opo. May personal na emergency daw po siya. Sabi niya babayaran niya. Pero nagalit po yung 3. Kaya sa baler nila pinag-usapan ang problema? Opo. Noong gabing iyon, sa dalampasigan sila nag-usap.
Pero lalo daw pong uminit ang usapan, nauwi sa sakitan. Nanginginig ang boses ni Luz Biminda. Kaya sila nalunod? Sabi po ni Marites. Ganoon nga po. Aksidente raw niyang naitulak, nahulog ang isa sa dagat. Sumunod daw yung dalawa para sagipin, pero nalunod din sila. Bakit hindi nalunod si Marites? Hindi ko po alam. Hindi po niya sinabi ang detalye. Nagkaroon ng duda si Major De Leon. Posible bang malunod ang tatlong tao ng sabay-sabay? Kung nahulog ang isa, sasabay ba talaga ang dalawa? May mali. Alam niyo po ba ang contact number ni Marites? Opo. Tawagan niyo po ngayon. Sabihin niyo gusto niyong makipagkita. Kinuha ni Luz Biminda ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kamay niyang pinindot ang numero. Nagring ito. Matagal bago may sumagot. Pero walang kumuha. Ayaw pong sagutin. Subukan niyo po ulit. 5 beses pa niyang sinubukan. Hindi pa rin sumasagot. Kakaiba. Madali lang siyang sagutin dati. Mabilis na nagdesisyon si Major De Leon. Alam niyo po ba ang address niya? Opo. Sa Maynila po. Kailangan nating pumunta doon ngayon din. Nagtipon si Major De Leon ng 3 tauhan. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon at agad silang bumiyahe pa Maynila. 3:00 ng hapon, dumating sila sa apartment ni Marites. Ang parehong apartment 8 taon na ang nakalipas. Doon pa rin siya nakatira. Nag-doorbell sila. Maya-maya, bumukas ang pinto. Isang babaeng nasa late 50s ang lumabas. Sino po sila? Pulis po. Kayo po ba si Marites Fernandez? Namutla ang mukha ng babae. Opo, ako nga po. Bakit po? Pwede po ba kaming pumasok? Nag-alinlangan si Marites, ngunit tumango. Pumasok sila sa sala. Umupo ang team. Naaalala niyo pa po ba ang 1994 Baler disappearance case? Opo. May bagong impormasyon po kaming natanggap. Nandoon daw po kayo sa Baler noong gabing iyon. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Marites. Ano pong sinasabi niyo? Nasa Maynila po ako noon. Nagsalita na po si Luz Biminda Garcia. Kayo raw po mismo ang tumawag sa kanya at nagkuwento ng nangyari. Lalo pang namutla si Marites. Hindi siya makapagsalita. Sinigawan siya ni Major De Leon. 8 taon mong tinago. Nandoon ka noong gabing yon. Alam mo lahat ng nangyari. Yumuko si Marites. Nanginginig ang kanyang mga balikat. Sorry po, mahinang sabi niya. Sabihin mo ang totoo. Ano ba talaga ang nangyari noong gabing iyon? Mahabang katahimikan. Sa wakas, nagsalita si Marites. Ako po ang may gawa ng lahat. Nagsimula ang pagtatapat ni Marites. Pumunta rin po ako ng Baler noon. Patago. Bakit patago? Hindi ko po sinabi sa kanila. Gusto ko po silang sorpresahin. Pero, nagsimulang umiyak si Marites. Alam ko pong pag-uusapan namin ang tungkol sa pera. Nabuko na po kasing ginamit ko. Paano mo ginamit? Ginamit ko po sa negosyo ng asawa ko. Kailangan po namin ng pera. Babayaran ko naman po sana. Pero nalugi po ang negosyo. Tanong ni Major De Leon. Kaya nagalit silang 3? Opo. Sobra po silang nagalit. Tinawag nila akong traitor, magnanakaw. Nagpaliwanag po ako. Sabi ko babayaran ko. Pero hindi sila naniwala. Nangyari ba ito ng madaling araw? Hindi po. Gabi po. Disyembre 31. Mga 11:00 ng gabi. Inalala ni Marites ang gabing iyon. Sa kwarto po kami ng pension house nag-usap. Tahimik lang po noong una. Siya po ang pinakamatindi ang reaksyon. Sabi niya, bayaran ko agad. Kung hindi, isusumbong niya ako sa pulis. Tapos, lumuhod po ako. Nagmakaawa na bigyan ako ng panahon. Pero wala pong nangyari. Ayaw po nila akong patawarin. Nanginginig ang boses ni Marites. Lumabas po kami ng kwarto. Baka marinig kami ng may-ari. Sabi nila, sa dalampasigan na lang kami mag-usap. Madaling araw? Hindi po. Mga hating gabi. Lumabas po kaming 4. At ano ang nangyari sa dalampasigan? Huminto sandali si Marites. Ayaw niyang alalahanin. Nagpatuloy po ang away. Nagkasigawan.
Tinulak po ako ni Elena. Natumba po ako. Sunod, tatangayo sana ako. Pero hinawakan po ako ni Rosie. Huwag daw po akong tumayo. Lumapit din po si Cora. Nanginginig ang mga kamay ni Marites. Pinalibutan po nila akong tatlo. Natakot po ako. Hindi ko po alam ang gagawin nila. Sinaktan ka ba nila? Hindi po. Tinakot lang, sabi nila. 1 linggo, bayaran ko ang utang. Kung hindi, sasabihin nila sa asawa ko. Nagtaka si Major De Leon. Iyon lang? Tapos anong nangyari? Tumingin si Marites. Kakaiba ang kanyang tingin. Nagalit po ako. Naisip ko, 30 taon naming pagkakaibigan ganito lang pala. Kaya, tinulak ko po si Elena. Malakas. Nagbago ang tingin ni Major De Leon. Saan mo siya tinulak? Papunta po sa dagat. Sa parteng malakas ang alon. Kaya siya nahulog? Opo. Sumigaw po si Elena. Nagulat sina Rosie at Cora. Tumakbo sila para tulungan siya. Unti-unting humina ang boses ni Marites. Pero sobrang lakas po ng alon. Natangay din po si Rosie. At nawalan ng balanse si Cora. Nalunod silang tatlo? Opo. Ang bilis po ng pangyayari. Nakatayo lang po ako. Tulala. Hindi ko po alam ang gagawin. Dapat humingi ka ng tulong. Sigaw ni Major De Leon. Hindi ko po magawa. Pag nalaman nilang ako ang nagtulak, malilintikan ako. Kaya tumakas ka na lang. Isang nakakagulat na pag-amin. Natigilan ang buong team. Muling nagtanong si Major De Leon. Pagkatapos noon, dapat hinanap mo man lang ang mga bangkay. Natakot po ako. Dumiretso po ako pabalik ng Maynila. Tapos nalaman ko na lang na may missing persons report na. Bakit hindi ka sumuko noon? Natakot po ako. Baka kasuhan ako ng murder. Kaya nagtago na lang ako. Yumuko si Marites. 8 taon po akong binangungot gabi-gabi. Galit po sila sa akin, sa panaginip ko. Pero hindi ko po masabi. Sinimulan ni Major De Leon ang pagsulat ng affidavit. Mula ngayon, opisyal na investigasyon na ito. May karapatan kang kumuha ng abogado. Hindi na po kailangan. Sasabihin ko po lahat ng ginawa ko. Nagpatuloy ang investigasyon. Ikinuwento ni Marites ang lahat. Oras, lugar, pinag-usapan. Ngunit may hindi pa rin tugma para kay Major De Leon. Kaya mo bang itulak ang 3 tao mag-isa? Hindi po. Si Elena lang po ang tinulak ko. Yung 2, sinubukan lang siyang sagipin. Sigurado ka ba? Opo. Sigurado po. Nagkatinginan si Major De Leon at ang kanyang mga tauhan. Mukhang may kulang. Marites, may butas ang kwento mo. Ano pong ibig niyong sabihin? Kailangan ng malakas na puwersa para malunod ang 3 tao ng sabay-sabay. Imposibleng mag-isa ka lang. Nanigas ang mukha ni Marites. Ako lang po talaga. Sigurado ka? Walang ibang kasama? Wala po. Ngunit walang kumpiyansa sa kanyang boses. Ginamitan siya ng pressure ni Major De Leon. Huwag kang magsinungaling. Kung may kasabwat ka, sabihin mo na. Mas lalala ang kaso mo pag nalaman namin sa iba. Kinagat ni Marites ang kanyang labi. Wala po talaga. Ako lang po. Ngunit hindi naniwala ang team. Kailangan mong sumama sa amin. Sa istasyon ka na magpapaliwanag. Inaresto si Marites. Dinala siya sa Baler Police Station. Kinaumagahan, nagsimula ang formal na investigasyon. Isang forensic team ang binuo. Muling sinuri ang mga ebidensya. Ang bedsheet, unan, na kinuha sa pension house ay muling sinuri. 8 taon na ang nakalipas, pero baka may natira pang ebidensya. Ginamit ang pinakabagong DNA technology. Noong 1994, imposible pa ang microanalysis. Makalipas ang 2 araw, lumabas ang resulta. May nakitang dugo sa bedsheet, ulat ng hepe ng forensics. Hindi ito nakita sa luminol test noon. Sobrang konti kasi. Hindi kaya ng teknolohiya noon. Ngayon, kaya na. Kaninong DNA? Tumugma sa isa sa mga biktima. Mukhang kay Elena Santos. Tumiim ang tingin ni Major De Leon. May dugo sa kama.
Ibig sabihin, sa kwarto may nangyari, hindi sa dalampasigan? Posible po. Naisip niyang baka nagsisinungaling si Marites. Muli siyang dinala sa interrogation room. May nakitang dugo sa kwarto. Dugo ni Elena. Anong nangyari? Gulat na gulat si Marites. Hindi ko po alam. Sabi mo sa dalampasigan nangyari. Huwag kang magsinungaling. May nangyari sa kwarto, di ba? Nagkasakitan kayo? Umiling si Marites. Hindi po. Wala po akong alam. Ngunit bakas sa mukha niya ang kaba. Nakumbinsi si Major De Leon. Hindi lahat sinasabi ni Marites. At malamang, may kasabwat siya. Kung ganoon, sino? Nagbago ng estratehiya si Major De Leon. Marites, pwede kang kasuhan ng murder. Pero kung may kasabwat ka, iba ang usapan. Umamin ka. Baka bumaba ang sentensya mo. Nag-alinlangan si Marites. May kasabwat ka ba talaga? Wala po. Ngunit mahina ang kanyang boses. Kaya mo bang ilunod ang 3 tao mag-isa? Mahirap paniwalaan. Totoo po. Nag-isip ng ibang anggulo si Major De Leon. Nung tinawagan mo si Luz Viminda, anong sinabi mo? Ulitin mo. Sabi ko po na aksidente sila. Nalunod. Yung 3? Yun lang po ba? Wala na po ba kayong ibang sinabi? Nag-isip si Marites. At sinabi ko pong wala akong magawa mag-isa. Mag-isa? Bakit mo sinabi yun? Hindi makasagot si Marites. Dinuro siya ni Major De Leon. Kasi hindi ka mag-isa, di ba? May kasama ka. Wala po. Major, kailangan niyo pong lumabas sandali. Lumabas si Major De Leon. Anong problema? Sinuri po namin ang call records. May kakaiba. Ano yon? Noong madaling araw ng Enero 1, 1994, may isang outgoing call mula sa cellphone ni Marites. Kanino? Hindi po kay Luz Viminda. Ibang numero. Kaninong numero? Tiningnan po namin. Miyembro din po ng grupo. Ang asawa po ni Elena Santos. Nagulat si Major De Leon. Ang asawa ni Elena? Bakit niya tatawagan yon? 2:00 pa po ng madaling araw. Eksakto pagkatapos ng insidente. Gaano katagal ang tawag? Mga 3 minuto po. Naguluhan si Major De Leon. Bakit tatawagan ni Marites ang asawa ni Elena? Sa gitna ng gabi? Ipatawag niyo ang asawa ni Elena. Ngayon din, tumawag ang tauhan. Makalipas ang 1 oras, dumating ang asawa ni Elena, si Armando Santos. Bakit niyo po ako pinatawag? Noong madaling araw ng Enero 1, 1994, nakatanggap po kayo ng tawag mula kay Marites Fernandez, tama po? Nanigas ang mukha ni Armando. Kailan po yon? Hindi ko na po matandaan. May record po kami. 2:00 ng madaling araw. 3 minuto kayong nag-usap. Umiwas ng tingin si Armando. Yun po ba? Wala lang po yon. Anong pinag-usapan nyo? Nangangamusta lang po. Nangangamusta ng 2:00 ng madaling araw? Baka may emergency. Hindi naniwala si Major De Leon. Magsabi po kayo ng totoo. Anong pinag-usapan nyo? Kinagat ni Armando ang kanyang labi. Mahabang katahimikan. Sa wakas, nagsalita siya. Ang totoo po, nandoon din ako sa baler noong gabing yun. Isang pasabog na pag-amin. Natigilan ang lahat. Ano? Nandoon ka rin sa baler? Opo. Sinundan ko po ang asawa ko. Patago. Bakit? Naghihinala po kasi ako. Kakaiba po ang kilos niya nitong mga huling araw. Parang may tinatago. Mabilis na nagtanong si Major De Leon. Anong nakita mo? Nakita ko po silang nag-aaway sa dalampasigan. 4 sila. Yung asawa ko at mga kaibigan niya. Nandoon din po si Marites. Tapos, uminit po ang away. Nagkasigawan, nagkatulakan. Tapos, naputol ang boses ni Armando. Natumba po ang asawa ko. Tinulak ni Marites. Sunod, nagulat po ako at tumakbo. Pero huli na. Nasa tubig na po ang asawa ko. Yung 2, sinubukan siyang sagipin. Pero, nalunod din sila. Sinubukan ko rin pong tumulong pero sobrang lakas ng alon. Wala po akong nagawa. Umiyak si Armando.
Bakit mo itinago? Bakit hindi ka nag-report sa pulis? Yumuko si Armando. Nagmakaawa po si Marites. Pag nag-report daw po ako, magiging murderer siya. Aksidente lang daw. Hindi sinasadya. Kaya nanahimik ka? Sorry po. Naguluhan po ako noon. Naisip ko, baka tama si Marites. Aksidente lang, kaya hindi na kailangang i-report. Nagalit si Major De Leon. Kahit asawa mo ang namatay? Hindi ka pa rin nag-report? Nagsisisi po ako. Araw-araw. Pero huli na po ang lahat. Masyado nang matagal. Pag nagsalita po ako ngayon, magiging kasabwat pa ako. Inutos ni Major De Leon ang pag-aresto kay Armando. Sasampahan ka rin namin ng kasong obstruction of justice at accessory to a crime. Tumango si Armando. Tatanggapin ko po. Nagsimula ng mabuo ang puzzle. Si Marites at Armando, parehong nandoon sa crime scene at 8 taon nilang itinago ang katotohanan. Ngunit may tanong pa rin. Aksidente nga ba talaga? O sinadyang pagpatay? At gaano kapanipaniwala ang kanilang mga testimonya? Nagpasya si Major De Leon na pagharapin silang dalawa. Sa iisang interrogation room, kinumpirma nila ang kanilang mga sinabi. Marites, sinabi mong tinulak mo si Elena? Opo. Aksidente lang po. Armando, nakita mo raw? Opo. Pareho ang testimonya nyo. Pero may isang problema. Inilabas ni Major De Leon ang forensic report. May dugo ni Elena sa kama sa pension house. Bakit may dugo doon kung sa dalampasigan nangyari ang aksidente? Natigilan silang dalawa. Sumagot kayo. Anong nangyari sa kwarto? Nagkatinginan sina Marites at Armando. Bakas sa kanilang mga mata na may itinatago sila. Huling pagkakataon na to. Kung hindi kayo magsasabi ng totoo, pareho kayong kakasuhan ng murder. Tumaas ang tensyon. Sa wakas, nagsalita si Marites. Ang totoo po, sa kwarto po talaga nagsimula ang lahat at isa na namang katotohanan ang nabunyag. May kasabwat. Pati ang asawa ni Elena ay sangkot. 8 taon nilang tinago ang sikreto. Ngunit ang dugo sa kwarto ay nagtuturo sa isa pang katotohanan. Ano nga ba ang nangyari sa kwarto? At hindi sa dalampasigan. Aksidente ba o planadong krimen? Sa susunod na bahagi, malalaman ang huling nakatagong katotohanan. Nagsimula ang ikalawang pagtatapat ni Marites. Nag-away po kami sa kwarto. Totoo po, yung una kong sinabi. Pero hindi po yun ang buong kuwento. Lumapit si Major De Leon. Magpatuloy ka. Disyembre, Tati Santo, mga 11:00 ng gabi. Nasa kwarto po kaming 4. Ako, si Elena, si Rosie at si Cora. Tapos, pinag-usapan po namin ang pera. Yung I-100,000 na ginamit ko. Galit po silang lahat, lalo na si Elena. Napapikit si Marites. Sinampal po ako ni Elena. Tinawag niya akong magnanakaw. Tapos, nagalit din po ako. Gumanti po ako. Nag-away silang dalawa. Alaman ba ganana? Sumingit si Armando. Totoo po yon. Nakita ko. Paano mo nakita? Wala ka naman sa loob ng kwarto. Sa bintana po. Nasa labas po ako. Nagmamasid. Nagulat si Major De Leon. Sa labas? Anong ibig mong sabihin? Paliwanag ni Armando. Sinundan ko po ang asawa ko sa baler. Pero hindi po ako pumasok sa pension house. Nagmasid lang po ako sa labas. Bakit? Gusto ko pong malaman kung anong ginagawa niya. Tapos nakita ko po sa bintana ng second floor na nag-aaway sila. Hindi ka pumasok? Nag-alinlangan po ako. Papasok ba ako o hindi? Tapos, huminto si Armando. Tapos ano? Nakita ko pong natumba si Elena. Tumiim ang tingin ni Major De Leon. Natumba? Paano? Sumagot si Marites. Tinulak ko po. Malakas. Tumama po ang ulo ni Elena sa kanto ng kama. Kaya may dugo. Opo. Marami po. Natigilan po ako. Nagulat din po sina Rosie at Cora. Sunod, nawalan po ng malay si Elena. Humina po ang paghinga niya. Nagpanik po ako. Nanginginig ang boses ni Marites.
Sabi po ni Cora, dalhin namin sa ospital. Pero tumanggi po ako. Pag nalaman ng pulis, makukulong po ako sa pananakit. Kaya, nagsuggest po si Rosie. Dalhin daw muna namin si Elena sa dalampasigan. Pag nagkamalay, dadalhin sa ospital. Pag hindi, tatawag ng ambulansya. Hindi makapaniwala si Major De Leon. Seryoso? Isang taong may pinsala sa ulo, dadalhin sa dalampasigan imbes na ospital? Alam ko pong mali, pero wala po ako sa tamang pag-iisip. Sumunod na lang po ako. Sumingit si Armando. Noong sandaling iyon, pumasok na po ako sa kuwarto dahil nasaktan ng asawa ko. Tapos, nagulat po silang apat. Tinanong kung bakit ako nandoon. Sabi ko, sinundan ko sila. At pumayag ka ring dalhin siya sa dalampasigan? Yumuko si Armando. Opo, akala ko po, yun ang pinakamagandang gawin. Umiling si Major De Leon. Imposible. May iba pang dahilan. Bakit sa dalampasigan? Ano ang totoong dahilan? Nagkatinginan silang dalawa. Katahimikan. Sa wakas, nagsalita si Marites. Ang totoo po, patay na si Elena noon. Nakakagulat na salita. Ano? Namatay po siya agad noong tumama ang ulo niya. Walang pulso. Kinumpirma po ni Cora. Hindi makahinga si Major De Leon. Kaya dinala niyo siya sa dalampasigan para itapon ang bangkay? Nanginginig ngunit malinaw ang boses ni Marites. Naisip po namin, kung itatapon namin sa dagat, magmumukhang aksidente. Walang may kasalanan. Isang malungkot na aksidente lang. Kaya, nagsabuatan kayong apat? Opo, ganoon na po ang nangyari. Dagdag ni Armando. Pumayag din po ako. Patay na ang asawa ko. Wala nang magagawa kung parurusahan pa ang may sala. Mas mabuti nang maging aksidente at mailigtas si Marites. Galit na galit si Major De Leon. Kaya pumunta kayong 5 sa dalampasigan? Buhat-buhat ang bangkay? Opo, mga alauna po ng madaling araw. Walang tao. At itinapon niyo sa dagat? Tumango si Marites. Sa parting malakas ang alon. Para anurin palayo, yung dalawa? Si Rosie at Cora? Anong nangyari sa kanila? Huminto si Marites. Magsalita ka. Nalunod din po sila. Bakit? Bakit sila nalunod? Umiyak si Marites. Pagkatapos po naming itapon ang bangkay ni Elena, biglang nagbago ang isip ni Cora. Nagbago ng isip? Sabi niya, hindi raw niya kayang mabuhay ng ganito. Hindi raw kaya ng konsensya niya. Sabi niya, susuko siya sa pulis. Nagpatuloy si Armando. Natakot po kami ni Marites. Pag sumuko si Cora, tapos na kaming lahat. Kaya, pinigilan po namin siya. Pero ayaw niyang makinig. Kumanpi pa po sa kanya si Rosie. Kaya pinatay niyo rin sila? Umiling si Marites. Hindi po namin pinatay. Basta ano? Tinulak po namin. Hindi makapagsalita si Major De Leon. Tinulak niyo rin sila sa dagat? Wala na po kaming choice. Para po mabuhay. Inamin din ni Armando. Tumulong po ako. Hindi po kaya ni Marites mag-isa. Sabay po naming tinulak. Napahawak si Major De Leon sa kanyang mukha. Isang hindi kapani-paniwalang testimonya. Mga magkakaibigan, nagpatayan, dahil sa pera, at para protektahan ang sarili. May iba pa bang kasabwat? Si Luz Viminda? Hindi po. Walang alam si Luz. Tumawag lang po ako sa kanya at nagbigay ng pangkalahatang kwento. Hindi ko po dinetalye. Kaya kayong dalawa lang ang nakakaalam ng lahat? Opo. Inayos ni Major De Leon ang testimonya. Ngunit may tanong pa rin. Saan napunta ang mga bangkay? Itinapon niyo sa dagat, di ba? Opo, pero walang natagpuan. Hindi ba kakaiba? Hindi makasagot ang dalawa. Baka naman sa ibang lugar niyo inilibing? Hindi po. Sa dagat po talaga. Ngunit nagdududa si Major De Leon. Posible bang mawala ang 3 bangkay? Nang sabay-sabay? Mukhang may itinatago pa rin sila. Ipapadala ko ulit ang Coast Guard, hahanapin namin ang mga bangkay. Imposible na pong mahanap yan.
8 taon na po. Kailangan nating subukan. Tumawag si Major De Leon sa Coast Guard. Kinabukasan, nagsimula ang malawakang search operation. May mga divers na sumisid. Hinalughog ang karagatan ng Baler. Ngunit 1 linggo na, wala pa ring nakita. Imposible na nga yata, sabi ni Major De Leon sa sarili. Ngunit sa ika-10 araw, isang milagro ang nangyari. Isang mangingisda ang may nakitang kakaibang bagay na sumabit sa kanyang lambat. Ano to? Isang piraso ng tela, luma at kupas. Pero, malinaw na tela ng damit. Agad itong inireport sa Coast Guard. Sinuri ng forensics team ang tela. Ito ay tela mula sa 1990s. Uso itong material sa mga damit pambabae noon. Sinuri pa nila ito. May bakas ng dugo. Posibleng makuha ang DNA. Makalipas ang 2 araw, lumabas ang resulta. Tumugma sa DNA ni Rosario Rosie David. Nagkaroon ng pag-asa si Major De Leon. Maaaring nandito lang sa paligid ang mga bangkay. I-focus ang search dito. Kinitid ang search area. Sa loob ng 1 kilometrong radius mula sa kung saan natagpuan ang tela. At pagkalipas ng 3 araw, may isa pang natagpuan. Isang buto, nakaipit sa siwang ng isang bato sa ilalim ng dagat. Mukhang buto ng tao. Maingat itong iniahon. Agad na sinuri ng forensics team. Ito ay isang femur, mukhang sa isang babaeng nasa hustong gulang. Ang DNA? Makukuha natin. Pero aabutin ng ilang araw. 1 linggo, lumabas ang resulta. Tumugma sa DNA ni Corazon Cora Reyes. Kinuyom ni Major De Leon ang kanyang kamao. Hanapin niyo pa, hanggat hindi natin sila nakikita lahat. 1 buwan pang nagpatuloy ang paghahanap. At sa wakas, ang 3 natagpuan. Isang bungo. Kinumpirmang kay Elena Santos. Natagpuan ang mga bahagi ng kalansay ng 3. Masusing sinuri ng forensics team ang mga buto. May pinsala ang bungo. Mukhang tinamaan ng isang matigas na bagay. Tugma sa testimonya ni Marites. Tumama sa kanto ng kama. Opo, ang sanhi ng kamatayan ay blunt force trauma sa ulo. Yung dalawa? Mahirap matukoy ang sanhi ng kamatayan sa femur at tela lang. Pero malaki ang posibilidad na nalunod. Kumpleto na ang ebidensya. Paglilitis na lang ang kulang. Sina Marites at Armando ay formal na sinampahan ng kaso. Murder at pagtapon ng bangkay. Setyembre 2002, nagsimula ang unang pagdinig. Puno ang courtroom. Maraming media. Binasa ng piskal ang kaso. Ang akusadong si Marites Fernandez, noong Enero 1, 1994, sa isang pension house sa Baler, Aurora, ay sinaktan ang biktimang si Elena Santos na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Bukod dito, ang mga akusadong sina Marites Fernandez at Armando Santos ay nagsabuatan upang patayin ang mga biktimang sina Rosario David at Corazon Reyes sa pamamagitan ng paglunod sa kanila sa dagat. Pagkatapos nito, 8 taon nilang itinago ang krimen. Sumagot ang abogado. Ang pagkamatay ni Elena Santos ay isang aksidente. Hindi sinasadya ni Marites na patayin siya. Sa kaso naman ni Rosario at Corazon, ito ay self-defense. Sila ang unang nanakot at ang mga akusado ay prinotektahan lamang ang kanilang sarili. Sumagot ang piskal. Kahit aksidente, pagpatay pa rin ito. At ang pagtago ng bangkay sa loob ng 8 taon ay malinaw na pagtatakip sa krimen. Ang kaso ni Rosario at Corazon ay mas malala. Para itago ang kanilang krimen, pinatay nila ang 2 inosenteng tao. Ito ay planadong pagpatay. Nagtestigo sina Luz Viminda, ang may-ari ng pension house at ang may-ari ng kainan. Tumestigo rin ang mga pamilya. Umiiyak na nagsalita ang anak ni Elena. Mabait na tao ang nanay ko. Nagtiwala siya sa mga kaibigan niya. Hindi ako makapaniwala na dahil sa pera, pinatay siya ng kaibigan niya. Nagtestigo rin ang asawa ni Rosie. Simple lang na tao ang asawa ko. Hindi siya marunong manakit. Ang isipin na pinatay siya para lang patahimikin ay napakasakit.
Hindi makapagsalita ang asawa ni Cora. Umiiyak lang siya. Sina Marites at Armando ay laging nakayuko sa korte. Nang bigyan sila ng pagkakataong magsalita, tumayo si Marites. Patawad po! Patawad po talaga! Nanginginig ang kanyang boses. Noong una, aksidente po talaga. Hindi ko po sinasadyang patayin si Elena. Pero duwag po ako. Natakot po akong managot. Kaya gumawa po ako ng maling desisyon. Itinapon ko ang bangkay at pinatay ko pa ang dalawa. 8 taon po akong parang nasa impyerno. Gabi-gabi po akong binabangungot. Patawad po sa mga pamilya. Wala po akong karapatang humingi ng tawad. Pero sana po mapatawad niyo ako. Umupo si Marites. Tumayo si Armando. Asawa po ako. Dapat ko siyang protektahan. Pero pinabayaan ko siya. Noong namatay siya, dapat nag-report ako sa pulis. Dapat pinarusahan ko ang may sala. Pero kumanlong pa po ako sa pumatay sa kanya. At tumulong pa akong patayin ang dalawa pa. Hindi po ako tao. Masahol pa po ako sa hayop. Mga pamilya, hindi po ako humihingi ng tawad. Tatanggapin ko po ang parusa sa aking kasalanan. Umupo si Armando. Tahimik ang buong courtroom. Disyembre 2002, inilabas ang hatol. Binasa ng hukom ang desisyon. Ang akusadong si Marites Fernandez ay hinahatulan ng reklusyon perpetua. Ang akusadong si Armando Santos ay hinahatulan ng 15 taong pagkakakulong. Nagbulungan ng mga tao. Ang mga akusado, dahil sa pera at takot, ay trinaydor at pinatay ang kanilang mga kaibigan. Bukod dito, 8 taon nilang itinago ang katotohanan at nagdulot ng matinding sakit sa mga pamilya. Ito ay isang mabigat na krimen at nangangailangan ng mabigat na parusa. Naging pinal ang desisyon. Dinala si Marites sa kulungan. Si Armando rin. Natapos ang kaso, tagsibol ng 2003. Isang libing na 8 taong hinintay, sabi ng anak ni Elena. Ngayon, makakapagpahinga na ng payapa si nanay. Salamat po sa lahat ng tumulong, sabi ng asawa ni Rosie. Makakatulog na ng mahimbing ang asawa ko. Kahit masakit, masaya akong lumabas ang totoo. Tahimik lang ang asawa ni Cora. Ngunit bakas sa kanyang mga mata ang ginhawa. Bumalik sa kani-kanilang buhay ang 3 pamilya. Ngunit hindi na maghihilom ang sugat. Samantala, inaayos ni Major De Leon ang mga file ng kaso. Isang 8 taong cold case ang nalutas. Sana wala nang mangyaring ganito, bulong niya. Sa kanyang mesa, nakatambak ang mga file. Daan-daang report, testimonya, litrato. Tiningnan niya ang mga ito. Litrato ng dalampasigan ng baler, ng kwarto sa pension house, ang mga ID picture ng 3. Mga ordinaryong tao sila. May mga pangarap. Ngunit dahil sa pera, gumuho ang lahat. 100,000. Hindi na ganoon kalaki ngayon. Pero noon, mas mahalaga pa ito sa buhay para sa kanila. Pinatay ni Marites ang kaibigan para sa pera. Pinabayaan ni Armando ang asawa at tinulungan ang kriminal. Nanahimik si Luz Viminda sa loob ng 8 taon. Lahat sila ay gumawa ng maling desisyon at ang kabayaran ay napakabigat. Isinara ni Major De Leon ang file. Ang pagtatraidor mula sa taong pinagkakatiwalaan mo ang nagiiwan ng pinakamalalim na sugat. Ipinakita ng kasong ito na kayang sirain ng kasakiman ang anumang relasyon. Tumayo siya. Tumingin sa bintana. Ang dagat ng baler, ang alon, ay humahampas pa rin. Sa ilalim ng dagat na iyon, naroon ang pighati ng 3 babae. Noong 2010, nakalaya si Armando. 15 taon ang sentensya. Pero dahil sa good behavior, nakalaya siya pagkatapos ng 8 taon. Pinuntahan niya ang mga pamilya. Lumuhod siya at humingi ng tawad. Hindi po ako humihingi ng kapatawaran. Mamumuhay na lang po ako ng nagsisisi. Walang sinabi ang mga pamilya. Tahimik siyang umalis. Pagkatapos noon, nanirahan siyang mag-isa sa isang malayong baryo. Araw-araw daw siyang nagsisimba. Si Marites ay nasa kulungan pa rin.
habambuhay na pagkakakulong. Walang posibilidad ng parol. Nagbabasa raw siya ng Biblia at laging nagdarasal para sa tatlo niyang kaibigan. Si Luz Viminda ay hindi pinarusahan dahil testigo siya, ngunit habambuhay siyang kinain ng konsensya. Nagsimula siyang mag-volunteer work sa isang simbahan para makabawi. Hanggang ngayon, nagsisimba raw siya linggo-linggo. Ipinagdarasal ang tatlo niyang kaibigan. Natapos ang kaso, ngunit may aral na naiwan. Kayang baguhin ng pera ang tao. Kahit gaano katibay ang samahan, masisira ito ng pera. Ang 30 taong pagkakaibigan ay gumuho dahil sa Aya 100,000. Madaling sirain ang tiwala at malalim ang sugat ng pagtatraydor at ang isang pagkakamali ay habambuhay kang susundan. Si Marites ay habambuhay sa kulungan. Si Armando ay malaya, ngunit hindi makakatakas sa konsensya. Si Luz Viminda ay habambuhay magbabayad sa kanyang pananahimik. Ang mga pamilya ay dala-dala pa rin ang sakit. Enero 1994, Baler, Aurora. Maganda siguro ang pagsikat ng araw noon. Ngunit sa puso ng apat na tao, may dilim nang namumuo. Kasakiman, takot, pagtatraydor, at kasinungalingan. Sila ang lumikha ng trahedya. Hanggang ngayon, maraming tao ang pumupunta sa Baler para manood ng sunrise, humihiling ng bagong pag-asa. Ngunit sa ilalim ng magandang dagat na iyon, naroon ang malungkot na kwento ng tatlong babae. Ang kanilang huling pagsikat ng araw. Hindi ito simula ng pag-asa, kundi simula ng isang bangungot. Ano ang dapat nating matutunan sa kasong ito? Mas mahalaga ang tao kaysa pera. Mas mahalaga ang katotohanan kaysa pagkakaibigan. At sa anumang sitwasyon, huwag nating iwawala ang ating konsensya. Itinapon ni Marites ang kanyang konsensya at nawala ang lahat sa kanya. Nawalan ng tapang si Armando at habambuhay siyang magsisisi. Pinili ni Luz Viminda ang manahimik at kinain siya ng konsensya. Samantala, hindi sumuko ang mga pamilya sa paghahanap ng katotohanan. 8 taon silang naghintay. Ang kanilang tiyaga ang naglutas sa kaso sa ating buhay. May mga pagkakataong kailangan nating mamili sa pagitan ng madaling daan at tamang daan. Ano ang dapat nating piliin? Ipinapakita ng kasong ito ang sagot. Ang madaling daan ay magdudulot ng mas matinding sakit sa huli. Ang tamang daan ay mahirap, ngunit magbibigay ng kapayapaan sa kalooban. Ang 1994 Baler Sunrise Disappearance. Ang pagkamatay ng tatlo, ang pagtatraydor ng 2, ang 8 taong pananahimik, at ang katotohanang lumabas. Lahat ito ay nagsasabi sa atin, ang pinakamahalaga sa buhay ay hindi pera, kundi tao. Hindi tagumpay, kundi katotohanan. Hindi ginhawa, kundi konsensya. Ang isang CCTV camera ay hindi sana nagbago ng lahat, ngunit ang determinasyon na hanapin ang katotohanan ang siyang naglutas sa kaso. Ang 30 taong pagkakaibigan ay gumuho dahil sa ayu 100,000 at hindi na nakabalik ang tatlo. Ang mga naiwan ay nagbabayad sa kani-kanilang paraan. Kung kayo, ano ang gagawin ninyo? Sa pagitan ng pera at pagkakaibigan, sa pagitan ng katotohanan at pananahimik, ano ang pipiliin ninyo? Ang 1994 Baler Sunrise Disappearance? Mula nang mawala ang 3 babae. 8 taon ang lumipas, sina Elena Santos, Rosario David, at Corazon Reyes, magkakaibigan mula high school na 30 taon nang magkasama, ay hindi na nakabalik mula sa karagatan ng Baler. Noong una, isang simpleng kaso ng pagkawala, ngunit ang katotohanan ay mas nakakagulat. Ang away dahil sa awan 000 sa paluwagan, ang simula ng trahedya. Ginamit ni Marites ang pera ng walang paalam at kinumpronta siya ng 3 sa away sa loob ng kwarto. Namatay si Elena. At para itago ito,
gumawa sina Marites at Armando ng mas malalang desisyon. Itinapon nila ang bangkay sa dagat at pinatay din sina Rosario at Corazon na nakakaalam ng katotohanan. 8 taong nanahimik ang dalawa, ngunit ang konsensya ang nagtulak sa kanila na umamin. Ang pagtatapat ni Luz Biminda ang nagbukas muli sa kaso at sa tulong ng siyensya, lahat ay nabunyag. Si Marites ay nahatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Si Armando ay nakulong ng 15 taon at nakalaya pagkatapos ng 8, ngunit habambuhay silang dadalhin ang kanilang kasalanan. Ano ang aral ng kasong ito? Una, kayang baguhin ng pera ang tao. Kahit gaano katagal ang samahan, masisira ito ng pera. Ang 30 taong pagkakaibigan ay nawala dahil sa ayang 100,000. Ikalawa, ang isang kasinungalingan ay magbubunga ng mas malaki pang kasinungalingan. Para itago ang maliit na pagkakamali, gumawa sila ng mas malaking krimen. Kung umamin lang sila sa simula, buhay pa sana silang lahat. Ikatlo, lalabas at lalabas ang katotohanan. 8 taon man, pero nabunyag din ang lahat. Ang teknolohiya at tiyaga ng mga investigador ang naghanap ng katotohanan. Ikaapat, ang pananahimik ay kasalanan din. Hindi direktang sangkot si Luz Biminda, ngunit ang 8 taong pananahimik niya ay nagdulot din ng sakit sa mga pamilya. Panghuli, sinisira ng kasakiman ang lahat. Ang kasakiman ni Marites ang kumuha ng 3 buhay. Ang takot ni Armando ang nagkonsinti sa krimen. Kung mamimili tayo sa pagitan ng pera at pagkakaibigan, ano ang pipiliin natin? Kung mamimili tayo sa pagitan ng ginhawa at konsensya, ano ang pipiliin natin? Ang kasong ito ay nagbibigay ng malinaw na sagot. Ang tamang daan ay mahirap, ngunit nagbibigay ng kapayapaan. Ang maling desisyon ay madali sa simula, ngunit mag-iiwan ng habambuhay na pagsisisi. Hanggang ngayon, maraming tao ang pumupunta sa Baler para manood ng sunrise. Umaasa sa bagong simula. Ngunit sa ilalim ng magandang dagat na iyon, may malungkot na kwento ng 3 babae. Dapat natin silang alalahanin at iwasang maulit ang ganitong trahedya. Na mas mahalaga ang tao kaysa pera, mas mahalaga ang katotohanan kaysa tagumpay, at mas mahalaga ang konsensya kaysa ginhawa. Sumalangit nawa ang mga kaluluwa ni na Elena Santos, Rosario David at Corazon Reyes. Muli, ang aming pakikiramay sa mga naulilang pamilya. Ngayong lumabas na ang katotohanan, nawa ay makapagpahinga na sila ng payapa. Kayo, ano ang nasa isip ninyo? Kung kayo ang nasa posisyon ni Marites, ano ang gagawin ninyo? Pipiliin nyo rin bang manahimik tulad ni Armando? O maglalakas loob na sabihin ang totoo? I-share ninyo ang inyong saloobin sa comments. At kung may kakilala kayong may problema sa pera, ikuwento ninyo ito para hindi masira ang mahahalagang relasyon dahil lang sa pera. Ang inyong pag-subscribe at pag-like ay malaking tulong sa amin. I-on nyo na rin ang notification bell para kayo ang unang makapanood ng aming mga bagong kwento. Pakisabi na rin po sa comments kung taga saan kayo. Babatiin ko po kayo isa-isa. Salamat po sa pakikinig hanggang sa huli. Magkita-kita po tayo sa susunod na kwento. Naway maging masaya kayo kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At laging mamuhay ng may katotohanan at katapatan. Salamat po.